Okay mga buddy, this system contemplates two contending parties before the court which hears them impartially and renders judgment only after trial. Anong sistema ito ng criminal procedure kung saan bago husgahan yan, no? Tingnan nyo, bago husgahan yung isang tao, pakinggan muna ang side niya bago husgahan. Kumbaga, presume innocent until proven guilty. Ito yung sinusunod ng Pilipinas. Innocente, presume innocent at after po ba? Ito yung adversarial. Adversarial. Yung inquisitorial dito, presume guilty. Kumbaga, nireklamo ka palang guilty ka na agad, diba? Ikaw ang patunay na inosente ka. Medyo pangit. Ito atin susunod natin, adversarial. We are presumed innocent until proven guilty. Pakinggan muna. Pakinggan ka muna bago ka husgahan. Yung mixed system, combination ng inquisitorial at adversarial yan. Okay, ito makinig kayo. Ito yung mga hindi nawawala sa criminal procedure. Itong tinatawag natin ng criminal jurisdiction. Yan. Kasi namin criminal jurisdiction, ano ba yung power of the state to try and punish a person for violation of its penal laws. Ito yung kapangyarihan ng Estado, na magsagawa ng trial at magbigay ng, magsagawa ng trial, saka magbigay ng punishment or penalty. Tandaan nyo, pag sinabing criminal jurisdiction, kapangyarihan ng Estado na magbigay ng, na magkandak ng trial, saka magbigay ng penalty. Ngayon, ito yung requisites for a valid exercise of criminal jurisdiction. Pakitandaan nyo, apat. Yan, hindi yan nawawala sa board, ha? O yung apat na yan. Isa-isayin natin. Pag sinabing jurisdiction over the subject matter, it is the power to hear, determine, and decide a case based on its nature as determined by the law. Ano ba yung nature ng crime? O baga, ano ba yung subject matter? Ano ba yung nature ng crime? Ano ba? Pag yung subject matter ng crime is about Muslim personal laws, sino yung may jurisdiction? O pag Muslim personal laws, sino yung may jurisdiction? Anong korte? Sharia court. Sharia court. O pag ang subject naman is yung mga public officer with a salary grade of 27, anong korte yung may jurisdiction doon? Bayan. Bayan. About naman sa mga tax evasion na yan, o sinong korte yun? Courts of? Diba? Yun yung ibig sabihin ng subject matter. Sino ba yung may jurisdiction over subject matter? Hindi pwede na yung subject matter is Muslim personal law, doon may trial sa RTC or sa MTC. Hindi pwede. Walang jurisdiction yung MTC tsaka RTC doon. Ang may jurisdiction lang doon is Sharia court. At least kung ano na ang jurisdiction over the subject matter. Depende kung ano yung subject matter. Pagdating sa jurisdiction of the offense, okay. Maneg, it is the power to hear, determine, and decide the case based on imposable penalty. Depende sa penalty. Alam mo ba? Maneg, sino yung jurisdiction? Kapag yung penalty of imprisonment is 6 years and 1 day pataas, sino may korte na may jurisdiction? RTC, Regional Trial Court. Paano na pag 6 years, sakto pababa, sinong korte na may jurisdiction doon? MTC. Diba? MTC. Yan lang yun, mga bali. Yan lang yun. Jurisdiction over the offense, depende. Sino pa may jurisdiction? Depende sa impossible penalty. 6 years 1 ay pataas, RTC, 6 years sakto pababa, MTC. Basic na basic, no? Jurisdiction over the person, the accused. Yung korte, bago siya makapagandak ng trial, tsaka magbigay ng penalty, kailangan may jurisdiction over the person. Paano ba makukuha ng jurisdiction over the person? Dalawa yung way sa dalawang pamaraan para makuha ng jurisdiction over the person yung korte. Una, dapat na-arresto. Pangalawa, voluntary surrender. Arrest tsaka voluntary surrender. Yung dalawang way para makakuha ng jurisdiction over the person of the accused. Lastly is jurisdiction over the target territory.
Kapag sa jurisdiction ng Brother Territory, sa territory. Kapag kung ano nangyaring krimen ay sa Marikina, doon sa korte, sa MTC ng Marikina. Pag nangyari na, pag nangyaring krimen ay doon dyan sa inyo, sa Marawi, o korte ng Marawi, hindi pwedeng dito sa korte ng Marikina. Ibig sabihin ng jurisdiction ng Brother Territory, kung saan nangyari yung elements ng crime, doon lang na lugar siya masasagawa ng trial. Sir, pwede ba mapanood daw mamaya? Recorded matik yan. Kasi send ko sa GC ng Telegram. Matik yan. Sige, salamat. Absorb, no? Absorb. Ay, banat. Ate, salamin na yung apat, ha? Ulitin ko. May apat na jurisdiction. Subject matter. Kailangan kompleto itong apat, ha? Pag hindi kompleto itong apat, hindi pwede mag-conduct ng trial at magbigay ng penalty yung korte pag wala itong apat na jurisdiction ng korte na yan. Pag wala yung apat na walang jurisdiction na yan, pwede ka motion to quash. Di ba? Yan yung panglaban mo pag kulang ng pag wala na ng isa dito. Pwede ka jurisdiction na subject matter, depende sa nature ng krimen. Pag yung nature ng krimen, robbery, diba? O doon ka sa MTC, may jurisdiction. Pag Muslim personal law, o Sharia, kung jurisdiction na depende sa penalty. 6 years na pataas, RTC. 6 years at pababa, MTC. Ang makalap ng jurisdiction ng mga person, arrest sa voluntary surrender. Yan lang yun mga batid. Question, sir. Ano ba? Primate. Sagot. Alpha, sir, alpha. Over the subject matter. Over the subject matter. Kaya yan. Sinong korte na jurisdiction yan? Sandigan Bayan, sir. Sandigan, bayan, easy. O sige yan, sagot. Huwag ka nang sunod ang maingay. Pakimute ka muna, pakimute. Pakimute ko na lang. Bravo. Jurisdiction over the okay. Mga jurisdiction na, Verdi. Offense, kaya. O sige nga, paano mo kuha ng jurisdiction na Verdi person? Charlie, sir. Charlie. O dalawa. O tanong banat. May criminal action po ba sir sa Sharia Court? Meron pa din no? May ma-prosecute ba sir na? May Ano ba yun? Pakalasan. May? meron po bang criminal action na ma-prosecute sa Sharia Court? Hindi ko mag-gets yung tanong ba din? Ay, lapit sa mic yung mo. Ang tanong ko sir, kung meron bang criminal action na ma-prosecute sa Sharia Court? Meron bang criminal action na prosecute sa Sharia Court? Yes sir. Sa Sharia Court, bali hindi ko alam yung rules dyan. Pero ang dyan, ang point dyan, hindi ko kasi alam kung ano yung rules sa mga natin sa kapatid nating mga Muslim. Hindi ko alam yung rules dyan. Pero kasi may sarili silang rules and tradition. Sa halimbawa, ito yan. Sa iba, aside from Muslim, di ba, bawal tayong magpakasal ng 2 beses. Kasi pag nagpakasal ng 2 beses, pwede ka makasuha ng bigamy. Doon ka sa pwede sa regular courts, ka MTC, RTC. Pero sa mga kapatid natin Muslim, di ba, pwede sila mag-asawa ng 2 hanggang 4 na pagtanungan na ron. Hindi sila exempted sila dyan sa bigamy. Kumbaga, sa Muslim kasi meron silang personal traditional laws and culture. O pag yun yung nalabag nila, doon na sa Sharia. Pero yung mga murder, gawa sila ng murder, pasok pasok yun sa regular na crime scene, doon yun sa MTC or RTC. Nagawa sila ng robbery, o doon sa RTC, MTC. Pag ang nalapag lang nila, Muslim personal laws and tradition, doon sa Sharia.
Yan lang yan. Okay, next. O, sagot na ulit, sagot. It is the power to hear, determine, and decide the case when the act is committed. Depende na sa territory. Over the territory, sir. Jurisdiction over the Okay, okay. territory. Makinig. Meron exception dito. Ha? Meron exception dito. Kasi halimbawa, di ba, ano, yung nangyari sa rule, di ba, kung saan nangyaring territory, doon lang magka-conduct ng trial and hearing sa korte na kung saan na nangyari yun. Pag sa Marikina lang. Pag sa Pasig lang. Pero may exception dyan. Pagka sensational yung kaso, mga delikado. Example nung sa hindi pala Mamasapar. Maguindanao Massacre, kung naalala nyo yun, Maguindanao Massacre. Imbes na doon sa Maguindanao, gaganapin yung trial and hearing, nilipat ng Supreme Court dito sa Quezon City. Kasi baka pwedeng ma-influensyahan yung korte doon, pwedeng takutin. Nangyayari yan na pwedeng ilipat yung jurisdiction sa ibang korte kapag medyo sensitive na. Ganun. O ito yung mga, pag sinabing regular courts, ito lang yan, simplahan lang natin para mabilis. Pag sinabing regular courts, mga regular na kaso, ba? MTC, RTC, Court of Appeals, Supreme Court, ito yung mga regular na courts. Ano yung mga special courts? So, mga special cases, yun nga, Sharia, nasa Sharia, Sandigan Bayan, ayun yung mga special courts. Yung collegiate tsaka lower courts, wag mo nang anayin yan. Dito lang naman ako sa dalawa, sa crime pro. Tandaan nyo, bakit pa nyo merit sinusupport exam? Among the following are regular courts except, diba pag may ganun tanong, among the following are regular courts except A, MTC, B, RTC, C, diba? Court of Appeals, D, Sandigan Bayan. Yung hindi doon regular courts, Sandigan Bayan sa special courts yun. Pwede yung tanong yan. Yan sila, yan. Yung mga regular courts. Ito may example ng special courts. Courts of Tax Appeal, Sandigan Bayan, Sharia. Yan. Skip ko na yung mga wala namang kwentang topic. Pag sinabing writ of habeas corpus, pumitik ka, produce the body. It is used to bring a prisoner or other detainee before the court to determine if the person imprisonment or detention is lawful. Yan lang yung rito habeas corpus. Yung nakakulong na tao, or di kaya yung detainee, dinadala sa korte. Para alamin, para i-determine kung yung pagkakulong ba sa kanya is legal ba, lawful ba, mamaya, hindi naman. Kinulong lang yun para para sinet up lang. Yan yung rito habeas corpus. Produce the body in the court, dali mo sa korte para ma-determine kung legal bang pag-aresto dyan or hindi. Dapat ba siyang manatili dyan sa kulungan or hindi. Yan yung writ of habeas corpus. Ito, manig. Meron tayo natawag na exclusive. Wait lang ha. Original jurisdiction. Manig, meron tawag na may dalawang klase ng jurisdiction. Meron tayong original jurisdiction tsaka exclusive jurisdiction. Meron na exclusive original. Pag sinabing original jurisdiction, manig, ito. Pag sinabing original jurisdiction, sino yung korte ang unang hawak? Sino yung may original jurisdiction sa kaso? Sino yung korte na unang hawak sa krimen na yan? Sino yung may original jurisdiction kapag yung penalty of imprisonment is 6 years pa ba? MTC ang may original jurisdiction. Ang may appellate jurisdiction, si RTC. Sino yung may original jurisdiction kapag yung penalty is 6 years na pataas? Diba si RTC. Siya yung may original, siya rin yung may exclusive. Original exclusive, ibigyan siya lang yung pwedeng umawak niyan. Siya na original exclusive.
O sila yung may original exclusive jurisdiction kapag ano. Ayun lang yung point ng original jurisdiction. Ha? Sino lang yung unang hahawak? Sino yung korte ang unang hahawak sa kaso? Yung original jurisdiction. Ito, highest court of the land. Huwag niyo lang bilangan yan na kung ilan. Walang lumalabas yan sa board exam. Pagka na, what is the highest court of the land? Yan, Supreme Court. Ang tanong ng Supreme Court ba trial court yan? Hindi yan trial court ha. Review lang yan, taga-review. Kasi ang trial court lang naman dyan is RTC tsaka MTC. Yung Court of Appeal sa Supreme Review lang, taga-review lang yan sila. O Court of Appeals, o Sandigan Bayan, tandaan nyo lang dito, lalo na yung mga graft and corruption, public officer with a salary grade of 27 pataas, so lalo na yung mga graft and corruption, Sandigan Bayan ang humawak niyan. May jurisdiction yan. RTC, ito naman, more than 6 years imprisonment. O RTC ang may hawak dyan. Sa MTC, o 6 years, pababa. 6 years up to pababa. MTC yung may original jurisdiction dyan. O, pag sinabing institution of criminal action, kaso na yan. Magsasampahan na ng kaso. Yan lang yung point niyan. Institution of criminal action for offenses where a preliminary investigation is required by filing the complaint with a proper officer for the purpose of conducting the requisites preliminary investigation. For all offenses, by filing the complaint or information directly with the MTC. Ganito yung manig kayo ha. Manig kayo mga bati dito. Turuan ko kayo ng ano dito, technique. Turuan ko kayo ng formula. Ito-type ko sa Telegram yung basahin nyo ha. Hindi kasi ako mapagsulat dito eh. Ito-type ko sa Telegram niya ang formula. Basahin nyo ha. Sumala na tanong ko may recorded to. Wait lang, ito-type ko. Huwag na kayo mag-type kasi nagta-type ako. Ayan na, tinype ko na. Manig. Nakita nyo na ba kung tinype ko? Sa GC natin sa Telegram. Manig ko, please. Kita nyo? Yes sir. Manig. Yung at least 4 years, 2 months, and 1 day, manig yan yung sa preliminary investigation. Pag at least 4 months, 4 years, 2 months, and 1 day, baga kahit pag yan yung mga penalty of imprisonment pag at least 4 years, 2 months, and 1 day, ibig sabihin yan, kahit wag na mag-PI, wag na mag-preliminary investigation. Pero pag less than 4 years, 2 months, and 1 day, pag bumababa pa dyan, kailangan talaga dumaan sa PI, pag sa probinsya. Pero pagdating, lumabas na itong tanong, Sir ng Lasogos, lumabas daw. Manig kayo mabuti, manig. Ulitin ko yung
at least 4 years, 2 months, and 1 day, applicable lang yan sa province. Applicable lang yan sa province, Manig. Ito time ko. Lalabas ulit to, malakas yung kutob ko, lalabas ulit eh. Pero, pag sa probinsya, kasi mga mali, pag sa probinsya, Manik, na-type ko na, pag sa probinsya, pag at least 4 years, 2 months, and 1 day pataas, yung penalty of imprisonment, yung kulong ng penalty, kailangan talaga, kahit wag na mag-PI, pwede mo nang i-directa yun sa korte. Tandaan nyo, pag at least 4 years, 2 months, and 1 day, yung penalty of imprisonment, pag nasa province, pwede mo i-recta yung kaso sa korte, sa MTC. Pero pag ano, mali, baliktad. Naglalag na ako Baliktad. Pag at least 4 years, 2 months, and 1 day, sa probinsya, kailangan talaga mag-PI. Kailangan talaga mag-preliminary investigation. Pero pag less than 4 years, 2 months, and 1 day, siguro mga 2 years lang, 1 year, pwede mo i-rekta sa korte yan. Kasi sa probinsya, kaunti lang prosecutor doon. Yan yung purpose, kaunti lang prosecutor doon sa probinsya. Kaya kailangan, need talaga na kaya pwede na 2 years, 3 years, pwede na i-rekta sa MTC sa korte yan. Pero pag at least 4 years, 2 months, 1 day, kailangan talaga dadaan yan sa sa PI, kay prosecutor. Pero pag sa Metro Manila, pag sa Metro Manila, walang pakiyan sa at least daming prosecutor dito sa Metro Manila. Hindi na sinusunod yung at least 4 to 1 yan sa Metro Manila. Daming prosecutor dito lahat. 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, pataas, dadaan talaga yan kay prosecutor for PI. Yung at least 4 to 1, applicable lang yan sa probinsya. Kaya pag tinanong mo sa board exam, 2 years. Sa Pangasinan. Dyan sa Mindanao. Di ba? Pag 2 years, saan mo sasampa yung kaso? Pag tinanong kayo pag 2 years, saan mo sasampa? Prosecutor o ka-MTC? Pag 2 years sa probinsya. MTC, sir. Pwede na ka-MTC. Paano pag sa probinsya? 5 years. 5 years, saan mo sasampa? Conduct PI, sir. O conduct ng PI kasi sobra siya ng at least 4 to 1. Nag-gets nyo ba yung point? Mga kayo, nag-gets nyo ba yung point? Yes, sir. Hindi kasi. Okay, very good. Kaya ang tanong dito, sige nga, sagutan nyo. A PI, o preliminary investigation is required to be conducted. Ilan yun ulit? Before the filing of a information, ilan yun? At least 4 to 1. Alpha, sir. 4 to 1. Very good. At least 4 years, 2 months, and 1 day without regard to the fine. Yan, sagot. Analyze. Sige nga, analyze nyo. Charlie, sir. Sa Metro Manila, automatic. Ang gulo lang yung Portuan na yan sa Manila. Anong sabi ko pag sa Manila? Ha? Charlie, sir. Metro Manila, sir. Matik sa prosecutor. Maganda ko ng PI kasi sa Metro Manila, panggulo lang to, yung at least 4 to 1, panggulo lang yan. May Metro Manila pala, may Metro Manila. Ibig sabihin, matik pag Metro Manila, dadaan talaga lahat yung prosecutor. Huwag mong i-skip, huwag kang i-skip yung prosecutor. Pag sa Metro Manila, mag-skip pa lang ang prosecutor pag nasa probinsya, pag less than 4 years. Diba? Ayan, analyze. O 3 years, 2 months, and 1 day. Kaso sa Metro Manila ulit, ano sabi natin? Charlie.
Charlie. Charlie. Huwag kayo, Charlie pa rin. huwag kayong papalito, huwag kayong papalito. Kasi kung hindi nabanggit yung Metro Manila, alam niyo naman yung mga lugar sa Metro Manila eh. Marikina, Manila, Pasig, diba? Cavite. At least pamilyar sa inyo yan. Yan, analyze. Ayan na. Charlie, sir. Charlie. Delta, sir, Delta. Delta, sir, province na. Wait lang. Pag sa province, 5 years. Sa province, 5 years. Sumobra ng portuan. Sagot. Sagot. Sir. Delta. Ha? Ay, parehas lang yung Delta at Charlie. Delta or Charlie, parehas lang yun. Gusto ko nyo na yung point ha. Kasi ito panahon namin mga buddy, 6 na tanong. 6 na tanong, basta ba dito sa PI? Ano lang, scramble, sayang points, mahirap to. Mahirap to na tanong, difficult question to. At least alam niyo yung formula, matik na. O sige nga. 3 years sa province. Alpha, sir. Ito, kasi pa sa airport. Alpha. Alpha, sir, MTC. O MTC. Ha? Gets yun na? May naguluhan ba dito? Gets yun na? Sinong hindi nakagets ng formula natin? Gets siya ba? Sir, pwede pa ulit, sir? O sige. Hindi kasi ako mapagsulat eh. Masulat ko na lang ulit. Ito na to, tingnan nyo ah. Patayin nyo na, type ko sa GC. Ito sa GC nyo. Ito yung rule. Okay, pag may at least 4-1 ka na nakita, applicable lang yan sa probinsya. Sa province lang yan, at least 4-1. Pag may nakita ang Metro Manila, disregard na ganyang 4-1, panggulo lang yan. Kasi yung at least 4-1, pag nasa probinsya, pag yung penalty of imprisonment is at least 4-1, sumubra dyan, or at least 4-1, 4 years and 3 days, or 5 years. Pag sa probinsya, pag sumubra dyan sa at least 4-1, dadaan talaga kay PI. Mandatory si PI. Pero pag siguro less than, mga 2 years lang, pwede na irekta kay korte. Hindi ka magsampa. Ganito lang, padalhin ba natin? At least 4-1 pataas sa probinsya, magsampa ka ng kaso kay prosecutor for the conduct of PI, preliminary investigation. Pag less than 4-1, 4 years, 3 years, 2 years, magsampa ka ng kaso kay MTC, Municipal Trial Court, yung magsampa ng kaso. Pero pag sa Manila, wala nang 4-1 lahat, 1 year, 2 year, 3 year pataas. Matik, dadaan lahat yung prosecutor kasi marami silang prosecutor doon. Kuha nga ba, di kuha? Observe, sir. Absorb na ito, no? Ganun lang kasi. Na-take note niya, sulat niyo ah. Pag may 6 na lumabas dyan, matik na. Di ba? Course ba, sir? Bors ba, no? Observe. Ito na nga. Complaint. Anong pinagkaiba ng complaint tsaka sa information? Manig yung complaint, ang nagsasampa ng kaso, ito ang nagsasampa ng kaso, pwede si public officer, o pwede si public officer with law enforcement, mga police, pwede offended party, or any peace officer. Tandaan nyo na nga sa complaint, pag sinabing complaint, ang nagsasampa ng kaso, pwedeng offended party, una, pwedeng peace officer, tsaka law enforcement officer. Ha?
Ang isang para masabi mo na complaint, ang isang pa ng kaso, pendant party, peace officer, tsaka law enforcement. Paano pag information? Sino ang nagsasampa ng kaso pag information ang pinag-usapan? Sino lang yung isa? Nagsasampa ng kaso pag information? Prosecutor, sir. Prosecutor, sir. Ay, very good. Si prosecutor. Ha? Prosecutor lang. Tandaan niya yan. Yan yung pinag-iba ng complaint sa information. Sa complaint, may tatlo ang pwede magsamba. Pwede yung mismong biktima, pendant party, peace officer, or law enforcement. Sa information, prosecutor lang yan. So, prosecutor lang. Pagdating sa mga may dalawang klase ng crime may dalawang klase ng crime, public crimes tsaka private crimes. Pag sabing public crimes, murder, robbery, rape, homicide, parricide, yung mga public crimes. Kahit sino pwedeng magsampa ng kaso, kahit witness. Pagdating sa private crimes, ang pwedeng magsampa ng kaso sa private crimes, yung offended spouse lang. Pag hindi siya magsampa, di wala. Pero sa public crimes, pag hindi nagsampa yung biktima, pwede magsampa yung magulang niya, pwede magsampa yung kapitbahay niya. Public crimes yun eh. Pag private crimes, kung sino yung offended spouse, open lang na asawa, yun lang pwede magsampa. Kasi isapol lang mga private crimes ha. Concubinage, adultery, seduction, abduction, tsaka acts of lascivious business. Naimahin natin doon sa bukto, lahat ng krimen na yan, panoorin nyo lang yun doon. Hindi ko na di-discussion dito. Balikan nyo yung recorded na lang sa bukto, naimahin dyan. Yung mga private crimes. Yan na yung point na shortcut ko na sa inyo, no? Nito, Chip Bureche, no? Hindi na natin yan palalawikin. Hindi ko na kayo uutuin. No? Flowering words pa. Straight to the point na tayo dito. Ano pinag-iba ng venue sa jurisdiction? Yan. Ano pinag-iba ng venue sa Kasi yung venue, it is the site or location where the case is to be tried. Yung venue, yan yung location kung saan magka-conduct ng trial. Saan lugar gaganapin yung trial? Venue. Kasi yung jurisdiction, may kapangyarihan ba yung korte na magsagawa ng trial? May power ba yung korte na magsagawa ng trial? Yan yung jurisdiction. Kasi paano mo makuha yung jurisdiction? Ano yung apat kanina? Kasi kailangan para makakuha ka ng jurisdiction, andun yung apat, jurisdiction over the subject matter, jurisdiction over the persons of the accused, ba? Jurisdiction over the offense, jurisdiction over the territory, yun yung apat. Pag andun yung apat, may kapangyarihan na yung korte na magsagawa ng trial at magbigay ng penalty. Yung venue, tumutukoy lang saan ba gaganapin yung trial. Yan yung venue. Site or location, jurisdiction, kapangyarihan. Pagdating sa mga damages, civil cases, although hindi naman natin natanong sa board to, yung mga pang civil case na kasi ito. Kasi rin moral damage may be awarded to compensate one for diverse injuries such as mental anguish, one, di ba? Paano nagawan ka ng ramen, yung babae na rape, yung lalaki, binugbog, or pinaiya. Babayaran yun siya ng biktima, may tatag na moral damage kasi hindi siya nakatulog. Yan yung moral damage, hindi siya nakatulog, na trauma. Yan, babayaran niya yung civil liability. Exemplary are imposed by way of example or correction to public for the public good. Yan yung example, exemplary example. Magbayad ka ng damage yan para magsilbing example of correction na parang hindi kayain ng iba. Yung ginawa mo, magbayad ka. Nominal recoverable where a legal right is technically violated and that thus no actual present loss can be shown. Nominal ba? Pwede sinampal ka, pagsampal sa'yo. Diba? Wala namang nawala sa'yo na property. Pero meron kang reward, nominal damage doon sa biktima.
Temperate may be recovered when the court finds that some pecuniary loss, but its amount cannot be provided. Ano ba? May nawalan ka. May makinuwanan ka. Pero hindi siya naman magkano yung presyo. Yan yung temperate damage. Korte ang mag-award sa yun. Actual damages, awarded in satisfaction of loss suffered and unrealized profit. Yan yung actual damage. Pag sabi actual damages, yun yung bayad sa'yo kasi ginawan ka ng reven eh. Ginawan mo ako ng reven, bayaran mo ako. Actual damages. Liquidated, ito yung napagkasunduan nyo na party sa kama, gumawa kayo ng kontrata. Pag hindi niya sinunod yung kontrata, pwede siyang singilin itong liquidated damages. Hindi mo sinunod yung napagkasunduan natin na. Yan yan. Ito, medyo na to eh. Okay, prejudicial question. Makinig. Ang dayo to, ito, board exam question din yan. Pag sinabing prejudicial question, ganito lang yan. Dalawang case yan, dalawang case. Merong criminal case, tsaka merong civil case. That which arise in a case, the resolution of which is the logical antecedent of the issue involved therein, and the cognizance of which pertains to another tribunal. It must be determinative of the case if of the court, but the jurisdiction to try and resolve the question must be lodged in another court or tribunal. Example, dalawang korte. Sa isang korte, nagsampahan sila ng kaso dyan, may nauna sila ng kaso na bigamy. O bigamy. May criminal case sila na yun yung pala yung pangalawa, yung bigamy. Yung unang kaso nila is may nakapending pa yung nila, annulment. Di ba yung annulment, civil case yan. Yan yung una, sa isang korte, di ba? Sa civil case nila, meron silang annulment. Yung annulment case nila nakapending pa. Hindi pa napagdesisyonan. Next, yung asawa na huli niya na pakasal sa kalawang pagkakataon. Ano ba yung krimen pag napakasal sa kalawang? Bigamy. Sa isang korte, nakapending yung annulment case. Sa pangalawang korte, doon sila nagsampahan ng bigamy. Pag sinampahan mo na, pag natuloy itong bigamy, ayusin nyo muna yung sa unang kasuhan, sa unang korte. Kasi yun ang doon naka-base kung magpuproceed ba yung bigamy na case or hindi. Kasi ba, annulment case eh. O pag annul na kayo, hindi na siya pwedeng kasuhan ng bigamy. Pero pag hindi kayo natuloy yung annul, pwede na siya kasuhan ng bigamy. Ayun yun yung ibig sabihin ng prejudicial question. That which arises in a case, the resolution of which, yung resolution daw ng naunang kaso ay kailangan para sa pangalawang kaso. Di ba? Unahin mo na itong annulment bago itong bigamy kasi dito nakabase sa annulment case yung bigamy kung magpuproceed ba o hindi. Nakuha niyo yung point ng prejudicial question. Nakuha niyo mga madigo. Kuha ba? Medyo magulog. Pwede isa ba, sir? Okay, prejudicial question, Marik. That which arises in a case, the resolution of which is the logical antecedent of the issue involved therein, and the cognizance which pertains to another court, to another tribunal. Tandaan nyo lang, another tribunal. Tapusin mo na yung una. Tapusin mo na yung unang kaso bago mag-proceed yung pangalawang kaso. Tapusin mo na yung annulment case. Annulment case, pag na-annul, tapos na yung kasal nyo, wala na. Tapusin mo na yung annulment case bago yung bigamy case. Kasi kasuhan mo ng bigamy case na annul na pala kayo. Pwede na bang kasuhan ng bigamy pag annul na kayo? Annul na kayo. Hindi ka pwedeng kasuhan ng bigamy. Kaya tapusin mo na yung annulment case bago yung bigamy case. Yan yung prejudicial question. Kasi walang kwenta yung bigamy case kung hindi natatapos yung annulment case. Kuha. Kung ano, sir, mauna yung civil case, tsaka na yung criminal case. Mauna mo na yung civil case bago yung criminal case. Yan o. Jurisdiction to try and resolve the question must be lodged in another court or tribunal. Nakadepende kasi yung kung magpo-proceed yung bigamy case, tapusin mo na yung annulment case. Tandaan nyo lang dyan, another tribunal. Meron pa sa iba pala, may hearing pa pala kayo sa another tribunal eh. Okay, stop mo na, i-post mo na yung ito. Suspend mo na yung bigamy case, suspend mo na to. Alam nyo na yan, PI, naulit lang yung PI na yan. Preliminary investigation, at least 421.
Ano ba yung quantum, ano ba yung inaanap sa PI? Ba't nasasagawa ng PI? O pag tinanong kayo, what is the purpose of conducting PI? Ba't nasasagawa ng preliminary investigation? Para makahanap ng probable, ano yun? Probable? Tandaan nyo yan, ha? Yan yung inaanap sa PI, probable cause. Kasi basta na yung probable cause, merong posibilidad na siya ang gumawa ng krimen. Hinahanap yung possibility na, ginawa niya yung krimen. Yung probable cause. Kung may probable cause, pwede naman pagka-issue ng warrant o para si judge. Ito, pagtandaan niyo mga mali. Persons authorized to conduct PI. Persons authorized. So, sino na yung mga tao na authorized to magkanda ng preliminary investigation? Provincial or city fiscal and their assistants. Pwede yan sila. National and regional state prosecutor o other members that may be authorized by law such as COMELEC. Pagdating diba sa mga election laws, mga election violation laws o COMELEC, pagdating sa mga public officer, ang magkaandak ng PI dyan si Ombudsman. Ayan. Kaya ang tanong dito, ang hindi kasali dito sino? Under section 2, lahat sila. Sino hindi nabanggit doon na pwede magkandak ng PI? Charlie, sir. Private prosecutor, sir. So, ayan, si private prosecutor. Pero pag sa civil aspect, pwede siya dyan sa civil aspect. O arrest. Definition of arrest is the taking of a person into custody in order that he may be bound to answer for the commission of offense. Ibig sabihin ng arrest, dinadala sa kustodiya ng gobyerno o ng pulis yung isang tao para sagutin to answer. Sumagot tungkol sa nangyaring krimen. Ibig sabihin, pag inaresto ka pala, dinadala ka sa kustodiya ng gobyerno para tanungin, hindi para husgahan. O pag tinanong kayo, ano yung dalawang mode? Ano yung dalawang modes of pamamaraan para mapag-aresto? Meron tayong warrant of arrest, tsaka merong without warrant. Pwede ka mamaresto na kahit may warrant, pwede kahit walang warrant. Ano yung pinakatatlong common na pwede ka makapag-aresto kahit without warrant of arrest? Ano yung tatlong common instances? Pwede ka mag-aresto without warrant? At person. In flagrante delicto at forsot pag-escape ito. Very good. Yan ang tatlo ay flagrante delictor caught in the act. Kitang-kita mo yan, nire-rape nyo na yung babae. Wait lang muna, kukuha muna ako warrant of arrest, si Raulo. Pwede mo na arestuin yun. Caught in the act na yung flagrante delicto. At persot, kakapangyari pala ng krimen. Ba yung snatcher, tinakbo niya yung bag na babae, pagdating ng pulis, pwede niya i-torso yun. Kasi mainit-init pa yung pangyari. Riga escape, prisoner's arrest. Yung mga nakatakas na sentensyado, pwede mo arestuin kahit walang warrant. Dalawang modes para mapag-aresto ka. By virtue of warrant and without warrant. Okay. Kailan ka pwede mag-aresto? Pwede na time of making the arrest, any day and any time of the day or night. Umaga, gabi, pwede. Umaga, gabi, pwede ka mag-aresto. Sa search warrant, generally speaking, kailan mo lang pwedeng gawin yung pagsagawa ng search warrant? Kailan lang pwede, generally speaking? Day only, sir. Day only. Pero may exception dyan. May exception dyan. As a general rule sa search warrant, day only, maga lang. Pag warrant of arrest, any time of the day and night. Ano yung methods of arrest by officer by virtue of warrant? Siyempre, napakilala ka.
When making an arrest by virtue of a warrant, the officer shall inform the person to be arrested of the cause of the arrest. Kaya nga may Miranda warning di ba? O, pala mo sa kanya kung bakit mo siya inaresto. O, pala mo na siya na mayroong warrant na naka-issue laban sa'yo. Diba? May sitwasyon ba na pwede? Pwede mo siyang... Kasi yung rule, bago mo siya arestuhin, kailangan ipaalam mo sa kanya. O inaresto ka namin kasi isasala ang pagnanakaw. May point in time na pwede mo na siyang arestuhin agad. Kahit hindi mo na in-announce yung cause, pwede kapag tumakas o kapag isasaktan ka niya o kapag lalaban. Yan yung exception dyan. Sa without warrant, paras lang din. Methods of arrest by officer without warrant, may paalam mo sa kanya yung cause kung mayroon siya inaresto. Malibat na lang kung tatakas siya o sasaktan ka niya. Pwede ba ma-arresto yung private person? Pwede ba ma-arresto yung private person? Yes, sir. Ano tawag doon? Citizen ko Ano? Citizens arrest. Citizens arrest. Kung nasa pagsagawa ng arrest, pwede bang humingi ng tulong? Pwede bang humingi ng tulong? Ba, ang laki ng tao. Pwede bang humingi ng tulong yung police sa civilian? Yes, sir. Pwede bang humingi ng tulong? Yes, sir. Pwede, pwede. Yan o. Yan, officer may summon assistance. Yan o. May right ba yung officer? May karapatan ba siya na pag pinagsaraduhan siya ng pinto? Ba, pag hindi nagpaano yung tao, hindi siya nagparas, pwede mo bang basagin yung mga pinto or bintana? Pwede ba? Nabul, sir. Yes, sir. Pwede, pwede. At yung requisites that the person to be arrested or is reasonably believed. Pag nandun siya sa building na yun. Mga sinipa mo yung building, hindi naman pala bahay yun, bawal yun. That he has announced his authority. Kailangan niya, bago mo basagin, nagpakilala ka muna na pulis ka. That he has requested and denied. Hindi siya pinanlakan, hindi siya pinansin or nag-refuse yung arrestuin niya. Pwede na right, meron na siyang right to break. Pero bago mo basagin, siyempre magkapto ka muna at magpakilala. Hindi yung dating mo palang tinadyakan mo na agad, bawal yun. O ganun din, right to break out, pagpasok mo ng bahay, pinagsaraduhan ka, pwede mo rin kasagin niya para nakalabas ka. Hindi ka pwedeng kasuhan ng malicious mischief. Alam ba yung mga malicious mischief? Paninira ng property na walang intensyong makinabang. Ito na yun, prisoner's arrest. O, piyansa tayo, piyansa. O, piyansa. Natututo ba kayo? Natututo ba kayo? Mamaya, hindi na kayo natututo dyan, ha? Sabihin niyo lang kasi, natin. Ramdam nyo na bang pagpasa, no? Lalo na sa CLJ, no? Tutok ko yung pagka bumagsak pa sa CLJ, ha? Imay na yung bukuan, buktot, tsaka evidence nyo. Posibleng babagsak ay yung CLJ, iporte natin to. Piyansa. Yung piyansa, bail defined. Bail is a security given for the release. Maring ka buti. Yung piyansa, security, panigurado. Ibig sabihin ng security dyan, panigurado. Nire-release ka, yan yung panigurado. Para pag kailangan ka ng korte, mag-appear ka, di ba? Panigurado na mag-appear ka sa korte pag kailangan ng korte sa trial. Kasi ano ka, suspect ka. Tapos na-arresto ka. Kahit sabihin mo arestado ka, sa mata ng batas, inosente ka pa rin. O dahil inosente ka pa rin, dapat i-release ka. Kasi inosente ka. Ngayon, kaso nga lang, may probable cause, posible na ikaw gumawa ng krimen. May posibilidad na ikaw gumawa ng krimen. Magpiyansa, sabi ng batas, sabi ng korte, magpiyansa ka para, release ka na, pero magpiyansa. Ang purpose ng piyansa, piyansa ka 50,000.
Piyansa ka 50,000. Ang purpose ng piyansa, na 50,000, para pag kailangan namin mag-attend, kapag hindi ka nag-attend, forfeit yung piyansa mo, mapupunta na sa gobyerno. At least may panigurado yung korte. Yung piyansa panigurado ng korte na mag-attend ka. Kung totoo inosente ka, mag-attend ka. Kasi pagka hindi ka, alam mong matatalo ka, ginamit mo lang yung piyansa para matakas ang tawag jump bail. At jump, tumalon, jump bail. Ang dapat ka daw sa police, ano yung sitwasyon kung saan ginamit ng piyansa para tumakas, jump bail. Kasi yung piyansa, babalik sa'yo yan. Mawalang piyansa ng 50,000, nag-attend ka mula umpisa hanggang katapusan ng trial, guilty ka man or not guilty, babalik sa'yo yung piyansa mo. Kasi panigurado nga lang yan na mag-attend ka sa korte. Nag-attend ka para ng start, hanggang matapos kayo talo nga at guilty kayo, babalik sa'yo yan. Ayan yung purpose ng piyansa, security given. Yan o na mag-appear, appearance before any court. Mag-appear ka. Eh paano na, ano yung tawag doon? Pag wala kang pampiyansa, ano mangyari sa'yo? Kulong ka. Ano ang tawag doon sa kulong pag walang pampiyansa? Subsidiary. Hindi, subsidiary. Preventive. Preventive imprisonment. Preventive imprisonment. Manig. Kasi ito wala kang pampiyansa. Manig, wala kang pampiyansa. Ano yung panigurado ng korte na mag-appear ka kasi wala kang binigay ng pera? Kulong ka muna sa jail. Kulong ka muna kasi wala kaming panigurado. Para pag kailangan ka namin, kukunin ka lang namin sa jail. Pag kailangan ka na ng korte. Pero dahil may pampiyansa ka, release ka. Ang tawag doon sa pagkakulong, kung sa wala kang bayad ng piyansa, preventive imprisonment. Yung subsidiary imprisonment, yun yung tawag pag wala kang bayad sa multa or fine. Pag wala kang bayad sa multa or fine, subsidiary imprisonment. Pero pag wala kang bayad sa piyansa, preventive imprisonment. Pakitake note. Tanong. Sa balik, sa mga basic lang na, ganito lang yan. Huwag kayo magpakamalalim. Masyado doon, mag-over-analyze. Hindi naman, saktuhan nyo lang. Saktong analyze lang, don't over-analyze. Yung saktong talino lang, huwag naman yung sobrang talino, baka magkakasaltik ka na yan. Tanong ba din? Paano sir pag nakatakas ka sa preventive imprisonment? Anong kaso? Ayun lang. Pag nakatakas sa preventive imprisonment, walang kaso. Walang kaso, no crime. Sa detention prisoner, parang siya. Kaso ang problema doon, pag natalo siya sa korte, matatalo siya, hindi na siya, wala na siyang, mawalan siya ng karapatan para mag-appeal. Hindi na siya pwede mag-appeal. Walang kaso. Ang may kaso lang, pag nakatakas kayo, sentensyado, convicted ka na, may sentence ka na, reclusion perpetua, tumakas ka, ang kaso mo, ang krimen mo is evasion of service of sentence. Pag sentence prisoner, pag detention prisoner ang tumakas, walang kaso, wala pa siya, ang problema, wala na siyang hindi na siya makapag-apila. Kuha mo ba di? Kasi inosente ka pa naman eh. Tumakas ka, walang kaso eh. Pero wala, ang consequence nun, wala ka na right to appeal. Kuha. Absorb. Basic. Ito yung mga iba't ibang klase ng piyansa. Siyempre, tanda niya PCCR. Una is cash. Kung may pera ka, di cash ang pampiyansa mo. Pag wala kang pera, pwede property. Pwede yung property. Anong klaseng property? Pwede ba yung cellphone, laptop? Hindi, pwede yung personal property. Kailangan ito state property, lupa. Wala kang pera, lupa mo ng pampiyansa mo. Wala kang lupa, wala kang pera, pwede ka umutang sa korporasyon. Corporate surety. Ang problema dito sa corporate surety, may interest. Kapag wala talaga yung tatlo, pwede recognizance, pero recognizance applicable lang yan sa 6 months. 6 months pababa. 6 months pababa. Not penalty imprisonment. Ibig sabihin kasi ng recognizance, arbor ka muna. For example, si Kapitan. Penalty imprisonment is 5 months. Wala pang piyansa. Sabi ng Kapitan, okay, korte, akin na muna to si Pedro. Pagka kailangan nyo siya akong bahala na magpadala sa kanya. Recognizance sa tawag doon. Masasaluhin ka muna. Ng ibang tao, silang may responsibilidad na ka doon, galing ka sa korte. Pero applicable ng kahit tanong sa exam nyo, kailan lang pwede yung recognizance 6 months pababa. Yung penalty of imprisonment. Pag 6 months, 1 day pataas, bawal na. Ayan yung forms of bail or mauri ng piyansa.
Ito na tayo, bail sa matter of right and discretion. Wait lang. Ito mga neg. Ito. Shortcut. Yung bail, pag sinabing bail sa matter of right, mga neg, pay attention. Pag sinabing bail sa matter of right, right mo talaga magpiyansa. Right talaga, right. Kumbaga, pwede mo mag-demand. Pag sinabing right kasi pwede ka mag-demand. Pag sinabing discretion, 50-50 sa korte. Nakadepende sa korte kung bibigyan ka ng piyansa o hindi. Ngayon ito, bail sa matter of right, manig. Ito, pwede mo i-demand yung bail kasi right mo eh. Sa MTC, pagdating sa Municipal Trial Court, before or after conviction, pwede ka mag-right bail sa matter of right. Pag pinag-usapan sa MTC, pag sinabi kasing before conviction, nakapending pa lang yung kaso mo. Undergoing pa lang investigation, undergoing pa lang yung trial, yung sabihin ng before conviction. Pag after conviction, sentensya ka na. Pero pagdating sa MTC, wala, matik ka pag sa MTC, before or after conviction, bail sa matter of right. Pagdating sa RTC, depende. Ba? Pagdating sa Regional Trial Court, magiging right lang siya kapag before conviction before, may sabihin naka-pending ka lang sa RTC, naka-pending ka lang yung kaso mo. Upon offense not punishable by death, reclusion perpetua or life imprisonment, tingnan nyo na-underline not. Maging bilang sa matter of right, pag nasa RTC, naka-pending, pag yung ano mo is, yung penalty mo is, hindi siya death, hindi siya reclusion perpetua or hindi siya life imprisonment. Siguro, reclusion temporal o reclusion temporal yung ano mo. Reclusion temporal yung penalty mo, nakapending sa RTC, right pa rin yan, right? Tandaan nyo yung dalawang right, sa MTC, before or after. Sa RTC, magiging right lang siya. Pag nakapending, kaya nga before nakapending, huwag lang, hanggang reclusion temporal, pababa lang, right siya. Pero pag naging death, reclusion perpetua, or life imprisonment, nakapending sa RTC, discretion na siya. Tumarig, RTC before conviction of an offense, punishable by death, reclusion perpetua, or life imprisonment, discretion na lang siya, mga buddy. Kasi punishable by. Dito, right siya sa RTC kasi not punishable by death. Pag punishable by death, discretion na lang siya. Pag nakapending pa lang before. Pero matik, pag after conviction of an offense, pag after RTC na-convict ka na, discretion na lang talaga yun. 50-50, pag sabi discretion, pwedeng bigyan, pwedeng hindi. Pag after conviction, but not punishable by death, reclusion perpetua, and evidence of guilt is strong. Kahit strong pa yung evidence, basta wag lang punishable by death, reclusion perpetua. In short, pagka RTC after, discretion na lang talaga siya. Ito non-bailable, after conviction of an offense, punishable by death. Tandaan nyo, tatlo death, reclusion perpetua, and life imprisonment. Kasi yung ebidensya malakas, hindi ka pwedeng magpiyansa. Mabigat na yan, mamaya magpiyansa, tatakas ka lang Kasi alam mo na, bibitayin ka na Dati wala mo makukulungan ng mga matagal, pwede mo gamitin yung piyansa para tumakas. Non-bailable na siya kasi malakas yung ebidensya. Ito pa. If the penalty imposed by the court is imprisonment for more than 6 years more than 6 years, kasi ito recidivist, quasi-recidivist, habitual delinquent, or dati kang takas. Hindi kaya nakagawa ka ng krimen while under probation, parole or conditional pardon ka. That the circumstances of this case indicate the probability of flight release, that there is an injury that they may commit another crime. Pag more than 6 years na dito yung limanan, dinapol yan. Tandaan nyo lang bilang sa matter of right, MTC, before or after, right yan. Sa RTC, before conviction, wag lang. Death, reclusion perpetua, or life imprisonment. Ito pa yung discretion, RTC, pending, pero punishable by death, reclusion perpetua, or life imprisonment, ito yung mga nalbila, ito yung mga Pakamute. Nag-e-echo. Ito, lalabas din to. Mamalakas yung utog ko na lalabas tong rules lahat to. Bilang sa matter of right and discretion.
Ha? Sige, sige. Hop, hop. Sayang yun ah. Sagot, sagot. Pag sinabi natin MTC, pag may nakita kang MTC, ano, matik yun. Meron sa matarap. May bilang sa matarap, right? Analyze, analyze. Analyze, analyze. Sir, ano pa? At before RTC, pero reclusion temporal lang. Alright pa rin yan. Best matter of right. Naka-pending yun, naka-pending. Ibig sabihin, before RTC, for the crime with a reclusion temporal. Hindi naman death, life imprisonment, tsaka reclusion perpetua. Alright pa rin yan. Matik yan. Ay, ito. Right or discretion? Discretion na lang. Kasi ano na yun, before RTC, penalty of reclusion perpetua. Ito ang rule, oh. Ito na siya. RTC before kaso reclusion perpetua. Tandaan niya, screenshot niya itong formula natin. Ito. Sige, analyze. Right or discretion or unbailable? After RTC. Ano sabi natin pag after RTC? Discretion. Discretion, sir. Okay, very good. Discretion. Lahat ng after RTC, discretion na yan. Pag may after RTC, discretion. Pag may before RTC or mga pending RTC, dalawa, pwedeng right, pwedeng discretion. Magiging before RTC, pag temporal, pababa. Diba? Magiging discretion na lang yung before RTC, pag perpetua, death. Diba? Pag gano'n, ito. Yun pa yung tanong. Rape with homicide with a penalty of reclusion perpetua to death. And the evidence of guilt is strong. Denied, sir. Denied. Sir. May ano sa bail? Denied, non-billable yan. Diba? Reclusion perpetua to death yung penalty nito yung reclusion perpetua to death. Malakas pa yung ebidensya. Denied. Matik yan. Ito. O not? Sige nga. Not strong. Ano ito discretion? Discretion or denied? Discretion lang. Nakuha niyo yung mga laro. Nakuha niyo yung laro, di ba? O yan. Denied, sir. Denied, sir. Denied. Diba? Denied. Denied yan. At least nakuha nyo na yung ano. Nakuha nyo na yung point. Nakuha nyo yung laro. Nakuha nyo ba yung laro? Tandaan nyo yung rules, ha? Tandaan nyo yung formula na ginawa ka. Pag naguluhan kayo, tanong lang kayo, tanong. May ilang araw pa kayo para mag-board? 17? 16, no? Kaya pa yan. Banatan nyo mga recorded natin. Sana pala maganda yung set sa layer natin sa set kay Sir Franco na banatan nyo yung research doon. Kung gusto yung mga besang lang yun. Na doon kasi sa research ko medyo hindi ko kasi 40 yan eh. At doon sa Sir Franco yung set si Bana yun. Sandaan lang naman yun. So madami daw rin. Maraming research sa nonte lang eh. Sir, isa-share niyo po yung PowerPoint.
Nasend ko na to sa GC. Anong GC, Nasend sir? ko na, yung link sa taas, nasend ko na. Yung lahat na ng PPT ng yung PowerPoint, nasend ko na to. Lalatan nyo na lang sa taas. Thank you po. Gamit si Bro itong ano eh. Other rights. Ano na? Recorded po ba sir? May sasendin mamaya? Ito, recorded to. Recorded. Na-record ito, na-record. Lahat naman ng live ko recorded naman yan. Lahat, mula umpisa hanggang dulo. Sana, bilo na ako nagkaroon ng anak dito, tsaka anak sa labas. Mahayop na yan, no? Virgin ba nga ako Sir, eh. yung mga naka-join po dito, magbabayad pa po. Wala na. Kasama na sa binayaran yung nakaraan yung 200. Kasama na. Diba, nagbayad na kayo ng Cell J set. Hindi, pagbayad kayo ng Cell J set B, makikita nyo lahat. Alright, so the accused, mga karapatan, no? Pag naging akusado ka, ito yung mga karapatan mo. Right to be presumed innocence. Pag sinabi equal first rule, tandaan niyo, pag sinabi equal first rule, where the evidence of the parties in a criminal case are evenly balanced, finding the constitutional presumption of innocence should tilt in favor of the accused and must be acquitted. Ibig sabihin ng equal first rule, pag yung ebidensya ng prosecution, tsaka defense, pagpantay, ang mangyayari, acquit yung akusado. Kasi hindi niya natin yung proof beyond reasonable doubt ng moral certainty. Kailangan sabi kasi sa criminal case, proof beyond reasonable doubt. Ibig sabihin ng proof beyond reasonable doubt, yung mga ebidensya na naipon, walang halong nikatitig na pagdududa na guilty talaga. Wala eh. May pagdududa kasi pantay yung ebidensya. Yun yung first rule. Pag pantay yung ebidensya ng prosecution tsaka defense, acquit yung akusado. Tandaan niya na baka lumabas yung first rule. Mga body, pag yung point nyo. Papareho mo, mali pagka nag-explain ako po kayo. Dami dito, may taga Mindanao dito, no? Mindanao. Meron sir, Visayas. May taga Visayas dito. Lady sir. Sir, President. Yan, thank you sir. Late. Luzon. Palawan sir. Palawan, taga Palawan. Palawan dito, no? Luzon, Visayas, Mindanao pa na tayo. All over the Philippines, no? Like, the presence of the accused is not required at every stage of the trial. At only, like, dito ko na kailangan yung presence na kayo sa during arraignment. Kasi na may arraignment, yan na binabasa. Kasi na may arraignment, yan yung stage yung saan. Binabasahan ka na ng sakda. Binabasahan ng sakdal tuloy. Binabasahan yun ng reklamo. Yung complaint laban sa'yo, pinapalam sa'yo, tapos kinikilala ka. Tapos tinatanong mo ba kung guilty or not guilty. Yan yung arraignment. Diyan, kailangan nandyan yung presence ng accused. Prolongation of judgment. When the order by the court for the purpose of identification. Ang tanong, kung nakapag-arraign, nakapag-attend na ng arraignment yung nakapag-attend na ng arraignment yung akusado, na-arraign na siya. Pwede na ba siya mag-absent sa trial? Pwede ba magpatuloy yung trial at wala yung akusado? Pag na-arraign na siya, pwede ba? Yes sir. Ano ang tawag doon? Kung saan nagkakanda ng trial na wala yung akusado? Trial by? Trial by absensya. Trial by absensya.
Pero ang requisite sa trial by absensya, kailangan na-arraign. Bawal mag-trial pag hindi na-arraign ka. Bawal mag-gawa ng trial pag hindi na-arraign. Yan ang trial by absensya. Kailangan na-arraign. The accused has been arraigned. He has been duly notified of the trial. His failure to appear is unjust. Wala sa rason kung bakit hindi siya nag-appear. Right to counsel, may karapatan ka sa lawyer or sa counsel. May sa mga karapatan ang akusado yan. Kasi kahit sino pinakamatalino, kahit sa Albert Einstein ka pa. Kahit sa Albert Einstein pa, kailangan din ng counsel yan pagdating sa law. Kasi hindi naman alam lahat sa Albert Einstein eh. Yung counsel mo lang kung mayroong malalim na kalaman about sa batas. Alam, may right to counsel ka. Pero pwede ba yun? Pwede ba yun ano? Ayaw ko ng counsel, gusto ko magtanggol sa sarili mo. Pwede ba yun? Pwede yung kasing talino ka ni Marcos. Anong tawag doon sa sitwasyon kung saan ikaw nang nagtanggol sa sarili mo na walang abogado? Anong tawag doon? Ginawa ni Marcos yun na hirap ng sulat dito, no? Pro se practice. Pro se practice. Natawag doon kung saan, ano? Siyempre, alamin ng korte kung kaya mo ba talaga. Diba? Oh, karapatan mo din to testify as a witness in his own behalf. Yung right against self-incrimination, yung right against self-incrimination, applicable lang yan sa testimonial evidence. Hindi ka pwedeng i-compel or pilitin na umamin kasi mababalit yung right against self-incrimination. Pero applicable lang yan sa testimonial. Pero sa documentary at sa object evidence, pwede kang pilitin. Pwede kang pilitin na ilabas yung object na yan. Sa testimonial lang, hindi. Right to confront and cross-examine the witness against him at trial. Karapatan mo din yan. Right to confront and cross-examine the witness. Right to speedy trial. Impartial and public trial. Karapatan mo dapat yung trial. Mabilis. Kasi imaginin mo wala kang bayad pang pensa. Di ba kulong ka, preventive imprisonment? Kasi inosente ka. Bilisan nyo kasi inosente ako. Wala akong pensa na kulong ako. Kaya karapatan mo yan, right to speedy. Impartial and public trial. Kaya imaginin mo, inosente ka, wala kang mapensa, kulong ka, tapos ang bagal ng trial. 5 taon ka na doon kasi wala kang mapensa, no? Dapat right to speedy. Trial, mabilis. Alright, the public trial, hindi dapat confidential, the court may upon its own motion exclude the public from the courtroom if the evidence will be produced during the trial is such character. Yung mga sensitive case na pwedeng kahit hindi na yung public trial, pero mga normal lang na case, kailangan public trial. Andyan yung pamilya mo, andyan yung kaibigan mo, pwede. Kaya nag-OJT kayo, pwede ka kayo manood yun. Right to appeal on all cases. Ito na, right to appeal, may karapatan kang mag-appeal pag natalo ka. Mawala yung right to appeal mo, ganun ba? Detention prisoner, tumakas ka, mawala yung right to appeal mo. Arraignment and plea. Ano yung arraignment? Nung sinabi ko na kanina, consists of reading the information to the accused, binabasahan na. Yung reklamo, binabasa na sa'yo. Asking him in open court whether or not he is guilty. Tinatawag ang guilty or not guilty. The accused must personally enter his plea. Personally, hindi pwedeng digital. Text ko na lang, hindi pwedeng text. Not doon ka personally. He must personally enter the plea. Yan personally. Yung mga lalabas lang in-skip ko na yung mga malalabong lang kasi mga lalabas lang tayo, mga possible. Ito yung isa sa pinaka-ayos ko sa board exam CLJ 90%. Pagka may naka 91, bigyan ko 2,000. Pag nataasan ako sa CLJ, pagka may naka 91,
Kahit di na mag-top, basta mga 91 lang Sir J. Mga mali mo nun, mga 8. Mga 8 or 6. Kaya na, basic no. Kasi 2,000 lang, kasi mamaya ang mga 91 sa inyo, 100, 200,000 sa nakukuha nun. Mga ano lang, mga 2,000 lang. Malay mo si anak ni Borsba, si anak ni Borsba, tsaka si anak ni Borsba sa labas, no? 2,000, 3 case din yun. Isa ko lang siya. Ano na? Ako lang po. Wala sa Quran, sir. Meron na tayo sa Quran, yung set A tsaka set B. Hindi ba kayo naka-attend doon? Lahat ng area na discuss ko na, Sir J na lang wala. Lahat na ng area na discuss ko na. Mag-follow up yun sa GC ng Messenger yun, doon nakalagay lahat. Lahat na discuss ko na. Sa Quran, sa set B, hindi nga lang ako nag-share sa set B. Sa set A ako. Sa set A pala, doon na yun. Diba may TC, may pinalawa pa ko na TC therapeutic. Yan, hindi ko na binabayaran sa inyo yung therapeutic. Follow up lang kayo sa GC ng Messenger. Doon lang kayo magtanong, gusto kayo magtanong para masagot ng staff ko doon. Lahat na discuss ko na. Kung lang, lahat. Si LJ na lang ko lang. Ano mangyayari pag when the accused refuse to plead or makes a conditional plea? O tinatanong niya ako sa guilty ka or not guilty? Ayaw ko sumagot. Pag ayaw sumagot, ano ko sabihin? Not guilty. Ilalagay doon not guilty pag ayaw sumagot. Ayaw sumagot, baliw ako eh. Or not guilty. Araulo, no? When the accused pleads guilty but present exculpatory evidence, his plea shall be deemed withdrawn and plea of not guilty. Ako pumatay. Umamin ka, ako pumatay, pero ang ginawa ko self-defense, papawiin yung guilty, gagawin not guilty. Pag nagsabi siya na self-defense ang ginawa ko, nag-present siya ng exculpatory evidence. Pag may tanong kayo about dito sa mga nabil nyo sa GC ng Messenger, di ba naka-join kayo sa GC? Pag mag-update kayo doon, may sasagot sa inyo doon. Tsaka doon yung nakalista doon, lahat na pwede nyo i-avail. Hindi naman yun, sandaan lang naman, 150, hindi yan mabigat. Right, man. Magtanong sir, Sige, para sir yung arraignment and plea po ba yung first stage of trial sir? arraignment, nakapaloob yung plea sa arraignment. Kasi yung arraignment, ang ginagawa sa arraignment, ang tanong mo arraignment and plea bang yung first stage ng trial? Oo, yan yung una, arraignment. Una. Kasi dyan sa arraignment, diba, binabasa sa iyo yung reklamo. Yung information binabasa sa iyo, tapos kinikilala ka, tapos tinatanong ka ba kung guilty ka or not guilty. Yan yung unang stage ng trial, arraignment. Next yun is pre-trial, next is trial proper, next is judgment. Yan pagkakasunod-sunod ha. Una, arraignment, pre-trial, trial proper, then judgment. Appeal, pang 5 appeal lang kung pwede ka mag-appeal. What is the fourfold duty of the court? Ito lang mabasa sa court exam mo back 2019. What is the fourfold duty of the court? Ano yung apat na duty ng korte? It must inform the defendant that he has a right to an attorney before being arraigned. May karapatan kang sa counsel, pag i-arraign. Kaya hindi mo alam, hindi mo naintindihan, binabasa sa yung reklamo. Guilty ka ng guilty dyan. Kailangan mo ng attorney bago ka ma-arraign. After informing him, the court must ask the defendant if he desires to have the aid of attorney. Kailangan mo ba ng attorney o hindi? Diba? Magaling ako eh. Di practice ka kung magaling ka. If he desires and is unable to employ an attorney, pag gusto niya pero wala siya pang bayad, the court must assign a counsel de officio to defend him. Tandaan niya, counsel de officio. Yan yung mag-lawyer na libre na binibigay sa'yo. Doon sa PAW. Yan yung ginawa sa PAW. Ano tawag doon sa private lawyer?
Saan may pangbayad ka? Council de party. Council de party, private lawyer. Pag may pangbayad ka, pag wala, bigyan ka ng council de officio. O public lawyer. Yun sa tao. Number 4, if the accused desires to procure an attorney of his own, gusto ko, maghanap muna ako. Bibigyan siya ng order reasonable time para maghanap. Pag gusto niya, ayaw niya ng counsel de officio. Ayaw niya sa tao, gusto niya private lawyer. Bigyan siya ng sapat na oras. Kaya na, appointment ka. Yan na yun, counsel de officio sa tao. Time for counsel de officio to prepare arraignment. Whenever a counsel de officio is appointed by the court to defend the accused at the arraignment, he shall be given a reasonable time to consult with the accused as to his plea before proceeding with arraignment. Alam mo na tayo baka break, saglit lang break. Kakain lang ako saglit. Break muna tayo, saglit lang. Stay put muna kayo. Alam mo na yung recorded dito. Sakay ka sa B. Yung recorded manig mo na. Yung recorded masasend sa BCLJ na GC sa Telegram. Set BCLJ GC ng Telegram, masasend yung recorded. Set BGC ng Telegram. Doon ka sasend yung recorded ngayon. Yes, sir. Yes, sir. Sir, sa 6 areas pa, sir? Yung 6 areas na sinabi Na na GC, sir. Saan niyo po sir, 6 area?